Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At bago natin pag-usapan, ito si dating Ombudsman, itong si Samuel Martires, ay pag-usapan muna natin itong dito sa Cebu. Ito pong kanilang mayor sa Cebu ay ipinagtanggol po si Slater Yang. Si Slater Yang, yung po yung engineer, celebrity engineer na may proyekto po dun sa kabundukan ng Cebu. Nagtayo po siya doon ng high-end units, magaganda pong mga kabahayan. At yun po ay malamang hindi afford ng mga mahihirap kasi mga yayamanin po. Magagandang klase po ang tinayo nilang mga units doon. Yung iba nga po 3 bedrooms, 4 bedrooms at iba ron may mga swimming pool pa. At yun po ay nandoon po, located po sa bundok, dyan po sa Cebu. So marami pong nagsabi na isa po yun sa naging dahilan kaya po nagkaroon ng flash flood dyan po sa Cebu. Dyan po sa ilang mga lugar dyan sa Cebu. Pero ayon po sa kanilang mayor, unfair daw po na isisi dito kay Slater Yang yung nangyari pong trahedya dyan po sa Cebu. Ito, pakinggan muna natin si Mayor. Lunes nang rumagasa ang baha bunsod ng bagyong Tino sa Cebu. Isa sa pinakamalubhang binaha ang Villa del Rio sa Bakayan. Sakop ng North District ng Cebu ang Bakayan. Karamihan sa mga nasawi, taga Sitio Comon. Hindi lang gamit sa bahay ay nanod, kundi mga sasakyan at maliliit na bahay. Bakit ba matindi ang epekto ni Tino sa Barangay Bakayan sa North District ng Cebu City? Paliwanag ng engineer na Mayor Nestor Archival, umapaw ang Butuanon River. Aabot sa 23 km ang lawak ng Butuanon. Sakop nito ang dalawang malalaking syudad, ang Cebu City at Mandaue City. In Barangay Bakayan, you have areas na doon sa Villa del Rio. Yung Villa del Rio is a subdivision. Yeah. Okay, now more than it has about 400 houses. And this Villa del Rio is surrounded, no? Parang half of it nang doon yung perimeter ng we call as the Butuanon River. Okay, there beside also the Butuanon River, mayroong mga tao naglagay ng mga bahay doon beside the river banks. Now, for the last 30 years, itong Villa del Rio, walang problema ito. So, walang nangyari, walang flooding. One, because it has its own perimeter wall or retaining wall, no? Parang protection. At the same time, parang fence na rin yun. Now, they didn't realize na iba ito. Pero iba ang reaksyon ng netizens matapos ang pagbaha. Tila ba sinisi nila ito sa isang malaking proyekto ng subdivision dahil daw sa nakakalbong bundok. Kaya nagbabago rin ang dinadaluyan ng tubig mula sa ilog. Wala naman yung related sa baha ngayon eh. At saka yung development nila, it's not actually yun ang support ko. Yung support ko is yung dinonate nila yung ginawa nilang daan. Wala. It has nothing to do. Yeah, that's correct. Bakit i-relate mo doon sa baha or sa flooding dito sa Bakayan? Pero todo batikos ang netizens sa proyekto na isang subdivision sa South District ng Cebu City. Dawit ang pangalan ng celebrity at engineer na si Slater Yang. Anila, ang development ng mga malalaking subdivision at pagkakalbo ng mga bundok ang naging sanhi ng malawak na pagbaha. No, why should Slater make noise? I don't think so. I mean, that's too far. The North District is actually Bakayan. Ito sa South eh. But I think it should be unfair connecting that Slater thing to this what happened in Bakayan. Bunsod ng pangbabatiko sa online, nilimitahan muna ni Slater ang comment section sa kanyang social media account. Wala pa rin siya inilalabas na pahayag tungkol dito. Okay. For your information mga kababayan, itong si Slater Yang, maging yung kanyang asawa ay lumipad po palabas ng bansa. O bakit? Bakit lumabas ng bansa? O natatakot dahil sa batikos? O baka naman guilty dun sa mga sinasabi ng mga netizens? At eto naman si Mayor, ipinagtatanggol itong si Slater Yang. Ipinagtatanggol yung development dun sa bundok kung saan located yung proyekto ni Slater Yang.
Alam mo, Mayor, hindi naman sinasabi na ina-attribute dun lahat eh. Pero isa po yan sa dahilan kung bakit nag-iba na po ang sitwasyon ng baha dyan po sa Cebu. Lalong-lalo na dun sa sinasabi mo na 30 years yan sa Del Rio subdivision, hindi naman binabaha. Pero ngayon bakit binabaha na? Kasi nga nag-iba eh. Dahil nga kinakalbo na po ang bundok. Sasabihin ni Mayor malayo daw. Hindi. Nakakontribute yun doon. Imposibleng hindi. Kasi kinakalbo nyo eh. Yung tubig kasi hindi na nasisip-sip ng mga puno. Ginawa nyong bahay. Bakit tahimik si Slater yan? Bakit kayo, Mayor, ang nagpapaliwanag? Mukhang halata ka, Mayor. Mukhang, malaki ba? Malaki ba ang pakinabang ninyo dyan sa proyekto ni Slater Yang? At mukhang mas ipinagtatanggol ninyo. Ang sumisira sa bundok ng Cebu. Kumakalbo sa kabundukan ng Cebu. Mas pinagtatanggol nyo kaysa dun sa mga naapektuhan ng baha dyan sa Cebu. Walang hiya. Ano ba yan, Mayor? Ikaw dapat ang dapat hindi mo pinagtatanggol. Dapat ang ginagawa mo, nag-iimbestiga. Dapat iniimbestigahan mo. Dapat tinitingnan mo, teka muna. Ito ba ay naging sanghinang baha dito sa lugar ko? Hindi ka pa ata nag-iimbestiga. Pinagtatanggol mo na si Slater yan. Pinagtatanggol mo na yung proyekto nila. Bakit? Malaki ba? Kasi syempre kukuha ng building permit yan eh. At baka hindi lang building permit ang nakakanani ito ni Mayor. Baka meron pang iba. So Mayor, wag ganun. Ang gawin mo, Mayor, mag-imbestiga ka muna. Tingnan mo kung ano nangyari. Ano ba nangyari dyan sa Cebu? Ano nangyari dyan sa lugar mo? Saan ang galing yung baha? Bakit nagkaganon? Hindi, ipagtatanggol mo agad si Slater yan. Pagtatanggol mo yung proyekto, sabihin mo malayo. Halata ka, Mayor. Halata ka eh. Parang nomag ka. Magkano ba ang naging pakinabang mo dyan, Mayor? Kami, nagtatanong lang. Walang hiya talaga. Mag-imbestiga ka, Mayor. Mag-imbestiga ka. Hindi yung pagtatanggol mo agad. Halata ka eh. Halata ka masyado. Mayor. Si Slater yan nga, tahimik. Pati yung asawa, umalis ng bansa eh. Hindi nga nagpapaliwanag, tapos ikaw. Imbis na ang unahin mo ay kapakanan o mga nasa lanta dyan sa lugar mo. Biruin mo, pagtatanggol mo pa yung developer. Grabe ka, Mayor. Kababayan, dyan sa Cebu. Itong Mayor ninyo, delikado ito. Siguro sa susunod na eleksyon, sibakin nyo to. Biruin mo, mas pinagtatanggol pa yung developer na sumisira nung kalikasan. Tinanggal yung mga puno ron. Tapos ngayon sasabihin niya, walang kinalaman yung development na yon. Ay, nako, mga Cebuano, isip-isip po kayo. Etong mayor ninyo, medyo parang mas ipinagtatanggol pa yung sinasabi ninyong isa sa mga dahilan kaya kayo binaha kaysa sa inyo. Kapag ganyan, sibakin nyo to. Huwag nyo nang iboto to. Wala pong kwentang mayor to. Kapag ganyan. Grabe. Ito mga kababayan, isa pang walang kwenta. Ito, kilala nyo to? Itong nasa literatong ito. Lakihan natin. Kilala nyo yan? Alam ko kilala nyo yan. Ombudsman yan eh. Sabi nga ni Ronald Llamas, ito si Ghost Ombudsman. Yan po si Ombudsman Samuel Martires. Ayan po, ang saya-saya po niya. Party-party. Ayan ina-enjoy lang naman siguro niya yung kanyang retirement. Kasi nag-retire na po ito. Umalis na po ito sa pagiging ombudsman. At doon sa 7 taon na pagiging ombudsman, wala naman daw ginawa ito, sabi ni Ronald Llamas. Ang ginawa lang nito, pinagtakpan yung kanyang mga kaalyado. Ayun ang ginawa niya. Pero wala siyang napanagot. Doon lang nga sa Parmali scandal, wala siyang napanagot eh. Ngayon, ito, party-party. Yeah! Party-party si Ombudsman Samuel Martires. Tingnan ninyo. Pakikita ko sa inyo kung sino yung mga kasama na itong tukmol na ito. Yan, kilala nyo yan?
Didilis po yan, mga kababayan. Kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Ay, mas lalo na to. Kilalang kilala nyo na. Sa bunganga pa lang, kilalang kilala nyo na. Nag-makeup pa nga daw to eh. Pero mo, kung todo yung lipstick, pulang-pula. Sino-sino yung mga kasama ni Ombudsman Samuel Martires? Yan po ang mga keyboard warriors ni Duterte. Ayan, mga kababayan, Sino-sino yan? Kilalang kilala. Iba dyan, pinaiyak po dyan sa sa House of Representatives ni Benny Abante. Pinaiyak po ni Benny Abante ilan dyan. Pero tingnan nyo, anong ginagawa nyo? Nagsiselebrate kayo? Dahil sa loob ng ilang taon ay pinagtakpan ninyo yung idol na itong mga didilis. Tuwan-tuwa si Ombudsman. Yeah. Wag ganun. Disco pa to. Hayop na to. Ayan, mga kababayan. Diba? Mga didilis po yan. Tapos sasabihin niya na siya ay patas. Sasabihin niya hindi siya maka-Duterte. Ito yung mga kasama niyo. Di ko alam kung sino sumagot ng party na yan. Ito mga didilis, may pondo para bigyan ng party-party etong si Samuel Martires. Ayan, tingnan ninyo. Ito yung mga yung mga didilis na talaga na mga sabi ko sa inyo kahit mali-mali na tuwan-tuwa pa rin sila at pinagtatagol pa rin nila. Etong mga Duterte. Ayan. Ba? Patakip-takip ka pa ng mukha. Inakunan ka na ng litrato. Ayan, kanta-kantahan, party-party. Tuwan-tuwa naman si Samuel Martires. Yan po mga kababayan yung party-party na itong mga didilis. Sabi nga dito, mukhang busog na busog ang mga didilis with ex-Ombudsman Samuel Martires, bahala na kayo mag-isip, basta happy sila. Bahala kayo, ano isipin nyo rito, mga kababayan? Grabe nga daw ito Diba? Tapos sasabihin niya, hindi raw siya maka-Duterte. Kalokohan mo. Tanda mo na, sinungaling ka pa. Hindi daw siya maka-Duterte. Pero lahat ng kasama niya rito, mga didilis, mga keyboard warriors ni Duterte. Ito kasi yung mga tagapagtanggol ni Martires. Di ba si Pebbles Talaquera, binabanatan ito si Samuel Martires, ito si Ombudsman. Pero ito po, mga tagapagtanggol ni Samuel Martires, kaya may party-party sila. Grabe Tapos, sasabihin nila, ito si Samuel Martires ay talagang tapat sa tungkulin. Walang pinoprotektahan. Talagang tapat sa trabaho. Tapat sa Duterte, sabihin mo. Grabe ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Ito pong si Mayor. Ayan, tandaan nyo po mga Cebuano Pinagtanggol po si Slater Yang. Maging yung yung proyekto ni Slater Yang. At mukhang mas kinampihan pa ata kumakalbo dyan sa inyong kabundukan kaysa sa inyo na nasa lantaan ng bagyo. Kaya tandaan nyo to si Mayor. Mayor! Walang imbis na mag-imbestiga ka, talagang pinagtanggol mo pa. Yung sinasabi ng mga kababayan mo na isa sa mga dahilan kaya sila binahan ng sobra-sobra. Dapat nag-imbestiga ka na lang muna. Hindi yung mukhang talagang halatang-halata ka Halatang-halata ka na parang parang kumita ata ng malaki to si Mayor nung itinayuyang proyekto ni Slater Yang Wag ganun, Mayor. Unahin mo po ang nasasakupan mo. Wag yung iisang tao at yung iilang tao. At ito mga kababayan, si Samuel Martires, tuwan-tuwa kasama po ang mga didilis. Alam nyo na kung ano ibig sabihin niya. Hindi na kailangan i-memorize siya. Alam na this. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.